Agosto 20, alas 6 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na butihing mayor, Dr. Jesolito Evangelista Garapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kajego. Mayor, kahapon po ay nagsagawa po ng focus group discussion ang Department of Economy, Planning and Development, yung dati po NEDA. At napag-alaman po namin mula sa mga lumahok na bago po inilunsad itong kanilang focus group discussion sa mga magsasaka, ay pinatawag daw po ninyo at kinausap. Ayan, pwede po bang malaman ng ating mga kababayan ano po ba ang mga naging pakipag-usap po ninyo sa mga kinatawag po ng DepDev? Okay. Good morning mga kababayan ko. Hindi ko naman pinatawag, Kajego. Nagkaroon sila ng courtesy call sa courtesy opisina. Oo, nung nag-courtesy call sila, andun naman si Consul Endong Garcia. Opo. At natanong sa amin yung situation ng mga magsasaka dito sa bayan. Anong karaingan nila, ano ba problema ng magsasaka. Kasi gusto nila malaman at kumustahin ang kalagayan at kabuhayan ng magsasaka. So nasabi ko sa kanila na hirap na hirap ang magsasaka. Dahil sa presyo ng palay, may 6, 1 kilo. Ngayon yata, 10 naman na, 1 kilo. Mas mahal pandarak. Tsaka medyo tumastas na rin kasi ngayon, mga maaabot na ng 14, 15. May 14 naman na. 15. Pero kahit na 14, Kajego, yung unang ani, nibinenta nila 8. 8 po. Nasaktan ang magsasaka dyan. Kaya nga sabi ko sa kanila, kung ganyan na ganyan ang presyo ng palay ng magsasaka, hindi na magtatanim ang magsasaka. Lugi. Opo. Lugi, Kajego. Kahit na sinasabi natin 14. Kung 14 ang Kajego. 14, 15, 16. Wala pa, Kajego. Wala pa? Wala pa, 13, 12, ganun pa lang yan. Wala pa. O, di Kajego, isipin mo. Sige, sabihin natin 14. Sa 14, sa isang kaban, bali 50 times 14, 600. 600, Kajego. 600. Sa isang hektarya, aani sila ng 100. 60,000 lang yan, Kajego. Opo. Ay buti nga kung aabot mo 100 ngayong hindi nga, nga, 60, 100. Kajego, isipin mo yung land preparation. Umaabot ng 45 hanggang 50,000 yan. Land preparation in 4 months. In 4 months po. In 4 months. Tutubo ang magsasaka ng 10,000. Kasya bang buhayin ang pamilya ng magsasaka sa tubo na 10,000 sa loob ng 4 na buwan? O sabihin natin, tutubo sila ng 20,000 sa 4 na buwan. Kakasya ba yan? Hindi po. Sa isang magsasaka. Di ba? Nakakaawang magsasaka. Tinanong nila sa akin, kumusta raw yung 20 pesos per kilo? Na bigas. Na bigas. Yung mga 20 pesos per kilo na bigas, hindi naman talaga nailunsad ng maganda. Opo. At hindi naman talaga tayo nakakabili ng 20 pesos. Opo. Sa katotohanan lang. Meron dyan sa palengke, may 30. 30. Opo. Pero meron ng 27. Pero hindi mo makakain yun. May 30 naman. Ang sinasabi ko rito, ang sinasabi ko sa kanila, may floor price. Ang palay. Ang palay, oo. At may floor price. 20. 20 pesos. 20. Paano kung ibebenta ng gobyerno na 25? I-subsidize ang NFA. Ponduhan ng national government ang NFA. Opo. Ponduhan ng magandang pondo. Yung bang, ibig ko sabihin, mamili ang NFA ng presyo sa floor price na 20. Opo. Pagka kasi namili ang NFA ng 20, 20, yung competition kasi magkakaroon yung mga cartel, yung mga palay traders, bibili din na ng 20 yan o mas mataas pa. Opo. Kasi magkakaroon ng competition Opo. NFA 20, magbe-20 rin yan o 21 para sila makabili nung palay. Palay, opo. Healthy, Kajego, Healthy competition. Pabor sa mga magsasaka. Pabor sa magsasaka. Ang problema sa NFA kasi, bibili sila 17. Opo. Noong nakaraan taon. Opo. Nakaraan taon. 17, 16. 18. Opo. Malinis, tuyong-tuyo. Opo. Di ba? Yung tinatawag na
moist content. Moisture content. Moisture content, di ba? Opo. Anong gagawin mo sa magsasaka? Mm. Di ba? Yun naman pag binilad nila yung palay nila, bababa yung Yung po, yung reseko. mga requisitos ng NFA. Tapos kung tutusin natin talaga, Mayor, doon sa pondong ibinibigay sa kanila, hindi nila kayang bilhin yung mahigit 5%. Parang 5% lang. Wala kaya pa. nilang, Wala pa, 5% wala na pa. Kaya nga ang hiling ko sana, itong national government, palakasin ang NFA. Dito sa Nevesia, rice granary, di ba? Pagka binaba mo ang presyo ng palay, maghihirap ang magsasaka. Kawawa ang magsasaka. Kaya nga nung tinanong ako anong dapat gawin, sabi ko, subsidize NFA, bumili ng presyong nasa floor price. Opo. Yung ibang pondo sa ibang mga agency na pagkalaki-laki. Ayaw ko na i-mention kung anong mga agency na pagkalaki-laki ang pondo. Opo. Di ba? Pagkalaki-laki ang pondo. Pagkalaki-laki ng pondo. Diba? Wala din nangyayari. Eto kasi, pagkain to. Pagkain. Di ba? Di ba? Pagka malusog ang mamamayan, makakaiwas sa sakit yan. Di ba? Ang sabi ko nga, yung NFA, sana bawat bayan may NFA. Opo. Opo. Sa Gimba, pagkalaki-laki ng Gimba, Opo. 64 barangay ito. Opo. Bakit hindi kayo magtayo ng dalawang NFA? May dalawang warehouse, no? Isang main, ha? Isang main. Oh. Tapos may mga satellite na NFA. Opo, no. Di ba? Magtayo ng warehouse ang NFA. Oo. Magtayo ng rice mill ang NFA. Sa bawat bayan-bayan. Opo. Ponduhan ng NFA para makabili sila ng produkto ng magsasaka. Mostly kasi ng palay, sa totoo lang ka, Diego, nabibili ng traders. Opo. Nabibili ng traders. Nabibili ng traders, opo. Kaya yung traders, hawak nila yan. Monopolize yan. Pag sinabi ng itong presyo, ito na lang yung presyo. Wala ka nang pagdadala ng product mo. Opo. Kasi NFA, hindi naman mamimili. Di ba? Opo. So, ano pong naging reaction ba sa bahagi po nung mga naging panauhin natin mula sa DepDep? Yung mga panauhin naman natin, dumating naman yung undersecretary. Opo. Undersecretary. Makasama yung mga director, kung sino-sino dumating. Ayaw ko na mention kung sino-sino. May magsasaka rin silang kasama. Sabi nila, kaya silang tatanong, gusto na malaman, ano ba yung pwede natin iambag para masolusyonan yung problema ng magsasaka. So, nagseta rin po ba, sumagot rin po ba yung undersecretary sa mga binanggit po nyo? Oo naman. Ang sabi ko sa kanila, nung bumaba ang presyo ng bigas, sinasabi nila, mababa ang presyo ng bigas, na ang natuwa lang dyan yung mga hindi nagsasaka Hindi nagsasaka, opo. Oo, kasi bibili silang bigas nila, mura. Opo. Yung mga nasa opisina. Opo. Yung mga matataas ang posisyon. Opo. Yung mga, alam mo na, na hindi alam kung ano yung pagsasaka. Opo. Ay swelduhan sila ng monthly sweldo. Opo. Kasi kaya monthly sweldo nila, natutuwa sila dahil mura na yung bigas. Opo. Pero yung magsasaka, inilugbok mo sa kahirapan Lalo pa silang pinahirapan Di ba? Katapos, sasabayan pa ng importation ng rice. Rice tarification law. Ayaw pa nilang i-repeal. Dapat ma-repeal yung rice tarification law. Opo. Rice liberalization law. Opo. Dapat mawala yan. Opo. Kawawa yung magsasaka. Opo. At ngayong araw po na to, na ipabatid na rin po ata sa inyo ni Manong Christmasan na sila'y tutungo sa Kongreso. Ano po? Nasabi niya kahapon para parating sa kanila ang daing ng magsasaka. Para malaman na. Mas maganda yung ando ng ating delegates ng magsasaka para iparating mismo sa Kongreso, sa Senado, yung karaingan ng magsasaka. Ayan. Mayor, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka. Mga kababayan ko, magandang umaga po. Ako pinakikisa sa inyo sa laban para itaas ang presyo ng palay. Dapat talaga may floor price yan. Nang sa ganun, hindi naman tayo maghirap. Ako magsasaka rin, may bukid din ako. Kaya nga, yung ano man nararamdaman yung mga magsasaka. Kaysa niya ako sa inyong pinaglalaban. At makakaasa kayo na tuloy-tuloy ito para magkaroon ng katarungan yung presyo ng palay. Sa inyo pong lahat,
mga kabayan ko at mga kapwa ko magsasaka. Magandang umaga at laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Toclito Galapon.